Ngitian muna natin yung mga katabi natin. Kasi baka ngiti mo lang yung hinahanap niya. Ayan, para sumaya siya. Ayan. Ayan, para gumaan yung pakiramdam ng bawat isa. Ayan. So yun nga, ang message po natin ngayon ay encouraging one another. Ayan. Pero bago yan, babalik tayo dyan mamaya. May kukwento muna ako sa inyo. Hindi ko lang alam kung napanood nyo to. 1 month ago, may napanood akong sa YouTube. Ang tawag sa dyan, Living Funeral. Alam niyo yun, di ba kapag umaattend tayo ng burol, ano bang ine-expect mo? Siyempre patayin na yung tao, di ba? Pero dito, iba yung konsepto niya. Kasi siya ay isang 29 years old na siya. Tapos, nagkaroon siya ng rare form of ovarian cancer. Sinabi sa kanya ng doktor na mamamatay na siya, may taning na siya. Ang pangalan niya Michelle Mike Nang, taga Singapore ata siya. Ayan, tapos yun, naisip niya, bakit ba magbuburol na doon ako i-appreciate kapag patay na ako? Kaya sa isip niya, gusto niya marinig niya yung mga sasabihin ng mga kaibigan niya, pamilya niya, yung mga malalapit sa kanya. Para, ang tinawag niya doon, living funeral, kasi nga, buhay pa siya. Yan, namayat na talaga siya kasi hindi naman ganyan yung totoong, itsura. Dahil sa sakit. Tapos yun, isa-sum up ko na lang yung video. Ganito yung mga nakalagay sa video. Yung, ayan nga, dumating isa-isa yung mga kaibigan niya, yung mga in-invite niyang mga close niya. Tapos siya, yakap siya, yan, para may mga tatanong-tanong sa kanya. Tapos may pagkain din sila, nagkainan sila. Tapos yun, meron din silang in-invite dito na musician. Na yung parang tinutugtog yung mga favorite song nung, ni Mike, gano'n. Tapos, pakinax pa. Ayan, parang dyan, habang dyan, nakikinig sila ng, di ko alam kung may pinapanood pa ba, gano'n. Tapos yun, pakinax mo yung picture. Yan, di ba, parang natutuwa siya doon habang nakikinig siya ng music, gano'n. Tapos sa dulo din, pakibalik pa. Yan, sa dulo niyan, may namimigay siya may binibigay siyang hindi ko alam kung letter ba o souvenir. Basta binibigyan niya isa-isa yung mga kaibigan niya. Tapos yun nga, tapos nag-speech sila, yan, paki-next. Yung sa taas, ayun yung fiancé niya. Kaso hindi na sila ikakasal kasi nga, mamamatay na siya. Tapos ito yung kapatid niya, nag-iisa niya lang na kapatid. Tapos ayun yung mga churchmate niya, yung mga iba. Sabi niya ako, ka-churchmate, ako nga pala yung fiancé niya, ako nga pala yung kapatid niya, ganyan-ganyan. Tapos hindi ko naman kilala yung taong to, pero parang nakakaiyak during nung nandun na sa time na nag-speech na isa-isa. So isip ko, ba't pa ako naiiyak? Di ko naman siya kilala. Yung parang siya lang yung kapatid ko, ganyan. Parang yung ganyan, hindi ko siya malilimutan sa ganto-ganyan, mga ganun. Tapos, ayun nga, sa ending, nag-speech din yung babae, at sabi niya, thank you sa pagpunta nyo, na-appreciate ko kayo lahat, ganyan. Tapos, nag-group picture sila sa dulo. Yan, tapos, yun nga, ang maganda rin na narinig ko dito yung next, yan yung, hindi ko naman alam na Christian siya, pero Christian pala siya. Sabi niya yung katabi niya, ano bang gusto mo? Ano pa bang gusto mo gawin? Sabi niya, gusto ko na gumaling, sabi niya. I want to go back to Jesus. Ayun, kaya yun, doon naisip ko, ay, okay lang pala, Christian naman pala siya. Kaya tas, after nung living funeral na to, Mike passed away 10 days after her living funeral. Yun, after 10 days, ayan, namatay na siya. Kaya di ba parang kung sa mga umattend ng living funeral, parang sulit dahil syempre na-appreciate mo na siya, nasabi mo na yung mga gusto mong sabihin. Hindi tulad ng mga kaibigan natin na mababalitaan mo na lang sa Facebook, wala na siya. Parang hindi mo na siya na-message, parang nabigla ka lang, di mo na Kaya parang naisip ko, maganda tong gantong bagay kasi kesa naman nung patay na, wala nang di ba? Wala nang nakakarinig nung sinasabi mo, iyak-iyak ka na ang mahalaga siya, ganyan-ganyan. Naku, nandito ka lang sana, gusto ko sabihin sa'yo, mahal kita, ganyan-ganyan. Parang wala na. Pero parang sa ganito nga, di ba? Pero ang isipin mo din yung lesson dito na, aantayin pa ba natin na mamatay na yung mga tao? Bago natin pahalagaan sila, bago natin sila i-encourage, bago natin sabihin, ang galing mo talaga magturo. Alam mo, pagkasama kita, ang saya-saya ko, ang saya mo kausap. Alam mo ba, ang galing mo sa ganito at ganyan, di ba? Parang mga ganang mga bagay. Parang, yun, alam nyo ba, sa Japan tsaka Korea, lagi talaga dyan, merong mga nagsisuicide, tsaka o kaya, yung parang ilang buwan ng patay, doon pa lang nila malalaman na patay. Kasi marami sa Japan at Korea na nabubuhay mag-isa. Yung sa condo na to, 1 month na palang patay yon, doon pa lang nila malalaman na parang hindi na lumalabas yung tao doon. Tapos doon nila malalaman, patay na pala, namatay na mag-isa. Maraming mga ganyan, yung living lonely in Japan, ayan yung dying alone. Tapos tingnan nyo yung isang kutsyon doon, yung dumikit na yung katawan, parang nag-print na yung dugo. Kasi nga ilang buwan ng patay pero hindi nila nalalaman. At kahit nga daw sa Korea, parang ang dami sa ating nagde-desire na maging K-pop, parang hinahangaan natin yung mga artista na yun. Pero hindi nyo alam, sobrang lungkot sa Korea.
Kasi doon sa Korea, pag pangit ka, gusto mo na lang mamatay. Kasi kasi parang doon, sobrang inaano sa kanila yung physical na itsura. Pag pangit ka, dapat ka nang sumpain. Parang gano'n, parang hindi ka papansinin, rejected ka talaga. Kaya di ba laging may mga dyan mga surgery sa Korea kasi kailangan gumanda ka, pangit yung ganto mo, ganyan-ganyan. Kaya talagang laki ng insecurity sa mga lugar na to. Tapos sa Japan din kasi 1% lang yung Christianity dyan. Kaya wala talaga silang encouragement ng Word of God, di ba? Kaya ganyan yung mga sitwasyon sa mga lugar yun. Kaya alam niyo sa Bible, di ba, napakarami dito one another na verses. Ang ibig sabihin nga ng one another, yan, Greek word na alelon, ibig sabihin one another, each other, mutually, reciprocally. At 100 times siyang nabanggit sa New Testament. Diba? Kaya isipin nyo, napakarami talagang one another. Pakita natin yan, yung mga sample ng mga one another sa Bible. Ano mga nakalagay? Show hospitality, bear with one another, accept one another, love one another. Sobrang dami, di ba, ng mga one another. Tapos meron ding mga negative naman yung wag mong gagawin sa isa't isa, yung pakinex. Yan yung do not lie to one another, do not slander one another. At yan nga, di ba, we do all this because we are in a real sense member of one another. Dahil nga body of Christ tayo, magkakapamilya tayo, ang tawag sa atin, spiritual family, di ba? Kaya naman tayong lahat ay iisa talaga tayo. Kaya naman yun, yung mga one another doon na to ay imperative. Talagang kailangan natin gawin. Inuutos talaga to ni Lord na gawin natin sa bawat isa. Kasi nga naman, wala talagang Kristiyanong makakayang mag-isa. Kailangan mo talaga ng ka-light group, kailangan mo talaga ng mga ka-churchmate, kaibigan, kapamilya. Kasi mahirap mabuhay ng mag-isa ka lang. Hindi, kaya ko to, magiging strong ako, kahit ako lang mag-isa. Kaya nga kahit manonood ka lang, magsisimba ka sa TV, ang hirap. Kasi walang kakamay sa'yo doon pag welcome remarks. Walang magsasabi sa'yo na, nakakatuwa, napunta ka ngayon, di ba, mga ganun. Kaya, yun nga, parang kailangan talaga natin bilang mga Kristiyano na meron tayong kasama. Hindi tayo pwedeng nag-iisa. At bago natin itapik yon, dito itatopic ko lang muna yung discouragement. Ayan, sabi nga, discouragement is no respecter of persons. Talagang ang discouragement, pwede siyang maranasan ng kahit sino, mayaman, mahirap, kahit yung pinakabagong member dito hanggang sa pinakapastor, lahat tayo pwedeng maging discouraged, di ba? Pwede tayong ma-discourage sa mga iba't ibang mga sitwasyon. Pwede rin yung bata, matanda, anumang level ng buhay. Lahat pwede silang ma-discourage. Tapos tingnan nyo to si Dr. John Henry Jowett. Tingnan nyo yung sinabi niya. Siya ay isang greatest preacher in the English-speaking world. Greatest preacher ang tawag. Pero sabi niya, diyan sa sinabi niya, akala nyo ba wala akong ups and downs? Akala nyo ba na parang hindi ako nalulungkot, ganyan? Sabi niya, by no means. I am often perfectly wretched and everything appears most murky. Ibig sabihin, parang alam nyo ba na maraming mga time na parang ang dilim-dilim feeling ko, nakakaawa ako, parang ang lungkot-lungkot na nararamdaman ko. May mga time na discourage siya, di ba? Pero siya ay greatest preacher, di ba? Tapos si Charles Haddon Spurgeon, siya ay greatest preacher England ever produced. Sobrang galing na preacher. Pero alam niyo ba kung anong battle niya? Depression. Sabi niya, I am the subject of depressions of spirit, so fearful that I hope none of you ever get to such extremes. Parang sana daw walang makaranas nitong naranasan niyang depression. Ganon katindi. Pero, greatest preacher siya, di ba? Anong di maiisip natin doon? Sabi nga, discouragement, di ba, is no respecter of persons, kahit sino ka pa. In fact, discouragement seems to attack the successful far more than the unsuccessful. Alam nyo ba, ang mas nadi-discourage pa nga daw ay yung mga taong successful. Kasi for the higher we climb, ang taas kasi ng narating mo, kaya kapag na-discourage ka, ang taas din ng binabagsakan. The farther down we can fall. Kaya di ba, kaya yung encouragement dyan, baka nadi-discourage ako kasi successful ako. Di ba? Kaya pwedeng gano'n, di ba, na kaya ka nadi-discourage kasi marami kang kayang gawin, maraming pinapagawa ang Diyos sa'yo. Kaya, di ba, kaya wag mo isipin nyo sila nga, di ba, greatest sila na mga preacher, pero naranasan pa rin nila yung malungkot o manghina yung loob. Kaya naman yan, encouragement yon na baka kasi, di ba, successful ka. At alam nyo ba, kahit si Apostle Paul din, siya ay great apostle, great in character and ministry. Pero ano yung sinabi niya sa Bible, 2 Corinthians? Paul was pressed out of measure and despaired even of life. Sobrang nahihirapan din siya, di ba? Kasi si Paul, tao rin siyang kagaya natin, di ba? Na marunong din siyang ma-discourage, manghina. At sabi nga, what was Paul's secret of victory? Anong sikreto niya para
mapagtagumpayan lahat ng mga pressure, lahat ng mga trials, and his secret was God. 'Di ba? Kasi nga, pag nararamdaman mo na, parang nadi-discourage ako, ayan, ang kailangan mo gawin, wag kang mag-quit, 'di ba? Kundi ibalik mo yung attention mo sa Panginoon. Kaya tayo minsan nalulungkot kasi nga nakatingin tayo sa nangyayari sa buhay natin, sa sarili natin. Pero pag binalik mo uli yung mata mo sa Panginoon, dun ka uli may encourage, 'di ba? Kaya sabi nga daw, did you know that there is a plague sweeping the world today? Bukod sa COVID-19 na kumalat sa buong mundo, alam niyo ba na meron din plague na kumakalat ngayon? This outbreak, however, can be just as deadly as the most dreaded disease known to man. At ang epidemic na to ay epidemic of discouragement. 'Di ba? Ang dami talaga ng mga tao ngayon na nadi-discourage, 'di ba? Na hindi parang gusto pa nilang tumuloy pero ang hina-hina ng kalooban nila para ipagpatuloy. At sabi nga, bakit problema talaga tong discouragement? Kasi may three things na nagpapa-problema talaga dito. Una, it's universal. Kasi 'di ba, universal, lahat ng tao pwede talaga ma-discourage. Wala sa ating immune, naturukan ka na ba para hindi ka ma-discourage? Kung may turok lang sana, 'di ba, para hindi ma-discourage, magpapaturok tayo. Kaso, hindi talaga immune tayo lahat na ma-discourage. Lahat ng mga kahit yung mga katabi mo, 'di ba? Kahit once naranasan nila ma-discourage. Sunod, it's recurring. Ibig sabihin, pag na-discourage ba ako ngayon, mai-assure ko sarili kong hindi na ako madi-discourage sa susunod na buwan o sa next year. 'Di ba? Pag na-discourage ka ngayon, uulit na naman. Pwedeng sa susunod ma-discourage ka na naman. Kaya 'di ba? Kaya you can be discouraged over and over again. Kaya problema siya kasi paulit-ulit. At pangatlo, it's highly contagious. Kapag biglang na-discourage na yung katabi mo, ay ayoko na, back out na rin. Ay ayoko na rin. 'Di ba may mga gano'n sino sasali ganyan. Pero pag binagsabi, ayoko na, biglang isa-isang ayoko na. Kasi nakakahawa yung pagiging duwag o pagiging mahina yung loob, 'di ba? Na pati yung ibang tao tuloy ayaw na dahil ayaw mo na rin. 'Di ba? Kaya lalong-lalo na halimbawa kung leader na discourage, di paano yung mga follower din mga ayaw na rin. 'Di ba? Kaya ganyan siyang problema. Ngayon, ano ba yung external causes of discouragement? Yan, bakit kaya ano kaya yung mga iba't ibang mga source din ng discouragement? Sa buhay ni Nehemiah, sa Nehemiah chapter 4, makikita nyo dito yung pinaglalabanan ni Nehemiah yung discouragement. Yan, tandaan kasi 'di ba ang trabaho ni Nehemiah, pinapagawa sa kanya ni Lord ay i-build yung walls, yung pader, 'di ba, ng Jerusalem. Ngayon, tandaan nyo, where God is at work, the enemy is also at work. Kapag ikaw, tinawag ka ni Lord para gumawa ng isang bagay, may papagawa siya sa'yo na paglilingkod o isang bagay na ikaw talaga yung gagawa, alam nyo ba, at work si Lord, pero yung demonyo, magiging at work din siya para hadlangan ka. Kaya 'di ba, kapag ang isang tao talaga seryoso siyang gawin yung pinapagawa ni Lord sa kanya, dadating ang kaaway para hadlangan ka na hindi mo magawa yung mga bagay na yun. Merong dalawang ginawa yung kalaban para hindi matuloy si Nehemiah, para ma-discourage siya. Ang una ay ridicule. Ang ibig sabihin nito, yung 'di ba, tinutuya sila na di yan, talunan lang ng ng Tagalog ng fox? Ang haba. Lobo? Patalunan lang ng asong lobo yan. Tumba na yung pader na ginagawa nyo eh. Yung gano'n, yung tinutuya sila na nilalait-lait sila sa mga ginagawa nila. Parang kung ikaw, di ba, effort na effort ka sa paggagawa, tapos sabihin, naku, hanginin lang yung ginawa mo, wala na yan eh. Di ba? Parang mga gano'n. Kaya gano'n yung ginagawa sa kanila di ba, yung mga kaaway nila, sila Tobaya, Sanbalat, di ba, yung mga yon. Parang ayan yung unang kasi di ba kayo, pag may ginagawa kayo, pero pag inasar kayo, kunwari, para nagtatry ka, mag-painting. Tapos sabihin sa'yo, pangit naman ang gawa mo, kahit grade 1, kaya yan eh. Di ba? Parang ikaw, ayaw ko na nga. Di ba? Parang gano'n. Parang kapag pinagtatawanan tayo, parang dun lumihina yung kalooban natin. Sabi nga dito, someone has said that ridicule is the language of the devil. Boses ng demonyo yan, yung mga pangdadown sa atin. Sabi, those who can stand bravely when shot at will collapse when they are laughed with. Parang, kahit ikaw daw kunwari, nadapa ka. Pag dadapa ka, di ba, nung bata ka, okay lang yan, tayo ako. Okay lang yan, masakit. Pero, pag tinawanan ka na ng mga kaibigan mo, doon ka na iiyak. Di ba? Iiyak na yan. Gagananin ka na ng mga, parang, ganyan, parang lampa, ganyan. Doon ka na iiyak, di ba? Tatawag ka na ng nanay mo. Kasi, parang doon ka, parang yung nadapa ka, kaya mo eh. Para okay lang to. Pero nung pinagtawanan ka, doon ka na nang hina.
Kaya yung parang ganyan din sa atin minsan na, yun, nakakayanan mo naman yung mga pagsubok. Kaya lang, ganito na ngayon nangyari, kung ano-ano pa pinagsasabi sa'yo, tinawanan ka pa. Kaya parang doon sobrang nanghina yung tao, di ba? Kaya sabi nga, the enemy often insults the servants of God. Tandaan nyo rin, kung naglilingkod din kayo kay Lord, ang demonyo laging gumagawa ng paraan yan para, para i-down ka, di ba? Insulto yan. Kagaya ni David, di ba? Tsaka Goliath. Anong ginagawang taktika ni Goliath? Aso ba ako para may dala kang patpat dito? Di ba? Ikaw ang lalaban sa akin? Di ba? Kaliit-liit mo? Di ba? Parang ginaganon-ganon siya ni Goliath para mas lalong manghina siya. Di ba? Kasi isipin mo, anong klase to? Ang liit-liit pero lalaban sa akin. Kaya mas lalo siyang inano ng words, di ba? Ni ridicule. Ayan. Tapos yun nga, na tapos ano nangyari, di ba? Kahit sinabi niya kay David yon, hindi na nagpa-apekto si David. Kasi alam niya, kayang-kaya kita, di ba? Kayang-kaya ka ng Diyos. Kaya sa ending, kahit na siya yung ang dami sinabi ni Goliath, pero si David pa rin ang nanalo, di ba? Napatumba pa rin niya to. Kaya wag kayo minsan wag kayo maniniwala sa mga nang-down sa inyo. Kasi pinipigilan lang kayong gawin yung kalooban ng Diyos. Di ba kagaya ni David? Tapos ito rin, yung sa mga soldiers naman nung pinako si Jesus sa krus, di ba? Pinagtawanan si Jesus nung nandun sa korte. Tapos pinagtatawanan pa rin nila si Jesus nung nandun na sa krus ng Kalbaryo. At yun nga, di ba? Sabi, kung totoong Diyos ka, bumaba ka dito. Iligtas mo sarili mo, pati kami. Ganon-ganon. Tapos yun nga, di ba? Parang ang dami mga sinasabi sa kanya. Pero, di ba, nasa ending, di ba? Kasi pinipigilan ng kaaway na mapako si Jesus dahil alam niya, ililigtas na ni Jesus ang maraming tao, di ba? Sa makakasalanan. Kaya, di ba, kaya ganyan yung mga laging ginagawa ng kaaway para pigilan yung work ng Panginoon. Kaya sabi dito, friends, whenever you attempt to get involved in the work of God, you will always face ridicule. Expect it and don't stop working. Kaya ano man mga naririnig niyong pang-down mula sa iba't ibang mga tao, kunwari, meron kayong mga ministry na ginagawa, na parang ang tagal-tagal mo na ginagawa to, wala pa rin nag-a-appreciate. Pero expect mo lang na may mga ganyang mga salitang darating, pero wag kang tumigil. Kasi magtatagumpay ka. Sign lang yan na magtatagumpay ka kapag ang daming tumutuya sa iyo. Pangalawa, repression. Ayan, ito naman yung pagpipigil, di ba? Pinipigil sila sa paggawa. Yung una, yung mga kaaway nila nung gumagawa sila ni Nehemiah. Una, na-bother lang, ano ba ito? Magtatayo na naman itong mga taong to. Pero yung sumunod, nagalit na sila, hindi na sila na-bother lang, nagalit na, kaya talagang sumugod na sila. Tumigil kayo sa mga ginagawa nyo, ganyan-ganyan kayo. Tapos, ayun nga, gumawa na sila ng gulo para mapatigil talaga sila sa paggawa. Di ba? Kaya yun, ganyan ang ginagawa ng kaaway, gumagawa siya ng parang para mapigil tayo. Sabi nga ni Warren Wiersbe, God's people sometimes have difficulty working together. Pag tayong mga Kristiyano, madalas, nahihirapan tayong mag-unite pag may gagawin. Pero ang mga kalaban natin, yung mga antay sa gawain ng Diyos, wala silang problema magkaisa para magtulungan na pigilan tayo sa mga gagawin natin. Di ba? Kasi ganyan talaga ang kaaway na pinipigilan nila yung magandang plano ng Diyos. Ayan, tapos ngayon naman, yung internal causes naman of discouragement. Minsan naman, ito sa panloob naman, baka nadi-discourage ka dahil sa mga gantong bagay. Una, yung fatigue. Yan, kasi sa verse 10, alam niyo, sabi ng mga taga-Juda doon, the strength of the laborers is giving out. Parang ibig sabihin sinasabi nila, pagod na kami gumawa ng pader. Tapos yun nga, parang yung fatigue, di ba minsan, pag pagod tayo, iniisip natin, nadi-discourage ba ako? Nalulungkot na kayo ko na. Kasi sabi dito, and when you're tired, it's easy to become discouraged. Kapag pagod ka kasi, pag wala kang tulog, madami mong ginawa, hindi ka na nakapagpahinga, akala mo, discourage ka. Di ba? Yun pala, kailangan mo lang ng tulog. Kaya sabi nga dito, if you're feeling fatigued today, watch out. Tiredness can lead to discouragement. Kasi di ba, kailangan pagpagod tayo, nagpapahinga tayo, kasi baka akala mo, discourage ka na. Yun pala, tulog lang kailangan mo. Kagaya din kay Elijah. Di ba sabi ni Elijah, ayoko na, suko na ako. Pero ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng angel para bigyan siya ng tubig, tsaka ng pagtinapay. Sabi sa kanya, sige, pagdas mo kumain, matulog ka pa. Di ba? Kaya sabi nga dito, sometimes, the most spiritual thing to do is to go to bed. Di ba? Hindi ka naman, hindi ka spiritual kapag natulog ka. Kapag pagod ka, magpahinga ka. Kailangan mo lang yan para after mo matulog, ay, kala ko discourage ako. Kaya ko na uli sa buhay. After mo matulog, di ba? Tapos pangalawa, frustrated.
Yan, sabi, sa verse 10 kasi sabi doon, hindi na natin kaya ituloy yung pader. Kasi, ang dami na rin mga ang dami daw mga, tawag dyan, yung guho-guho na mga, bato, rubble, ganun. Sabi nga daw, just as they lost sight of their goal, so too we can lose sight of our goal when we have too much garbage in our lives. Di ba sabi sa Hebrews 12:1, na pag napoprostrate tayo sa mga nadi-discourage tayo sa pagsunod kay Lord kasi baka meron tayong mga dala ring basura. Kaya yung sinasabi sa Hebrews 12:1 na let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Tanggalin natin yung mga yung mga bagay na nagpapahadlang sa atin sa paglago sa Panginoon. Kagaya na pwede rin syempre na baka nahadlangan yung paglago mo kay Lord dahil sa panonood ng TV masyado, o baka meron kang hinuhold na relationship na hindi healthy, o may iba pang mga kasalanan na kailangan isuko sa Panginoon. Kaya kailangan daw tanggalin natin to kasi baka yun yung nagiging cause bakit ka nadi-discourage. Sunod naman, 3, fear. Yan, natakot na sila, sinasabi ng mga kalaban sa kanila na i-attack namin kayo anytime pag di kayo tumigil dyan. Di ba kaya sabi nila, natatakot na sila na ituloy, di ba? At alam niyo ba kung sino daw yung mga taong nagsasabi na wag na natin ituloy, natatakot na rin kami. Sila daw yung mga taong malapit yung bahay doon sa mga kalaban. Kaya sabi dito, di ba, sino yung mga mas unang nadi-discourage talaga? Sila yung mga natatakot. Sila yung mga tumitira kasama yung mga pessimistic people. Kapag laging negative yung mga kaibigan mo sa school, negative yung mga sinasabi sa'yo ng mga kapamilya mo, talagang magiging matatakutin, di ba? Kaya parang madi-discourage ka na hindi mo na alam kung kaya mo ituloy. Yan, kaya ang dapat talaga, wag daw tayong sumama sa mga taong negative. Kaya yung mga kaibigan na to, wala nang ibang ginawa to kundi laitin ka. Dapat pumili ka na ng bagong kaibigan. Kasi dapat yung mga friend mo ay nakakapag-cheer up sa'yo, di ba? Nakakapagtulong sa'yo na alam ko kaya mo yan, ganon. Kaya yung dapat mga ganon yung mga sinasamahan natin para mas lalo tayong tumitibay yung kalooban natin. Kaya sabi daw dito, if you're going to soar with the eagles, gusto mo bang makalipad kagaya ng mga eagles? Huwag ka daw makisama sa mga turkey kasi hanggang mababa lang yung mga yon, 'di ba? Pero yan nga, dapat piliin natin yung mga kaibigan na talagang tutulong sa atin. Kaya sabi nga, fear put us in a frame of mind where we can not only become discouraged, we can also be deceived. Alam niyo ba, pag natakot na rin kayo, pwede na rin kayong madaya na akala nyo totoo yung kinakatakutan nyo. Di ba sa spiritual warfare nga sa 1-to-1, nasabi ba sa inyo yun? Na kapag na ang isang tao na discourage siya, yun na ang pinaka-effective na tool ng demonyo para tumigil ang isang Kristiyano. Kasi pag na-discourage ka, hindi ka na magtutuloy sa mga gagawin mo para kay Lord. Kaya doon na nagtatagumpay yung kaaway. Kaya dapat wag na wag tayo ma-discourage. Kasi nga sa mga fear din, di ba, 60% daw ng fear natin ay totally unfound, hindi naman talaga totoo yung 60%. 20% doon are already behind us, tapos na yun. 10% naman, hindi naman magbibigay na difference sa'yo sa buhay mo kasi ang liit lang. Tapos yung 5%, totoo yung takot na yun, pero may pwede ka namang gawin tungkol doon. Tapos yung 5% are real, pero meron ka namang pwedeng gawin. Di ba? Kaya talagang yung mga fear talaga, dinadaya tayo niyan. Di ba? Tapos alam niyo rin yung HALT, yung HALT, di ba? Yung parang yan, yung mga hungry, angry, lonely, tired, di ba? Pwede rin yung minsan nadadaya tayo dito na akala mo, discourage ka, pero gutom ka lang pala. Akala mo, nanghihina na ako, hindi ko na kaya. Pero after mo kumain ng burger, kaya mo na. Ay, gutom lang pala ako. Ganon, kala ko, masama na pakiramdam ko. Di ba? Tapos yung mga angry, di ba? May makailangan ka lang palang isolve na mga bagay na kinaiinisan mo, hindi ka naman pala talagang discouraged, di ba? Kala mo discouraged ka, pero feeling mo lang pala kasi mag-isa ka. Parang nung may kaibigan ka na, okay na. Ganon din pag tired, di ba? Yan nga, yung, kunwari ngayon, akala nyo discouraged kayo dahil summer. Pero ang totoo, init na init lang kayo. Kaya akala nyo discouraged kayo. Kala mo, hindi mo na maintindihan pakiramdam mo, ang totoo, init na init ka lang, di ka lang nakatulog kagabi, kaya ganyan. Kaya, pero yun nga, di ba, na minsan naiisip natin, yun yung dahilan. Pero, dahilan pala sa iba't ibang mga bagay din. Tapos ngayon, yung cure for discouragement? Una, request God's help. Parang kagaya din kay Nehemiah, ang pinakaginawa niya, humingi siya ng tulong sa Panginoon, nag-pray siya. Tapos may kwento dito, mayroon daw sa jungle of Africa, sa isang gubat doon, may isang lalaki, hinahabol siya ng leon. Tapos, ang bilis-bilis ng paghahabol sa kanya. Alam niya na malapit na siya mamatay. Kaya napapray na siya ng parang gantong prayer, short prayer na nagawa niya. Sinabi niya,
oh Lord, please gawin mong Kristiyano tong leon na to, Lord. Sabi niya, gawin yung Christian yung leon kasi makakainin na siya. Pero within seconds, biglang naisip niya, tumingin siya sa likod, napatahimik siya. Napansin niya, tumigil na yung leon na habulin siya. At nakita niya yung leon na nakaluhod. Nag-pray din yung leon kasi naging Christian. Sabi niya, Lord, thank you for this food. Yan. Kaya yun pero joke lang ata itong kwento na to. Yun, kaya yun, kinain na niya yung tao, di ba? Kasi nag-pray siya. Naging Christian din siya. Ayun, pero ang ibig sabihin nito, di ba, parang, ayun nga, na pag meron tayong mga problema sa buhay, tawag talaga tayo lagi sa Panginoon. Request God's help. Kasi, kapag down na down ka na, walang ibang solusyon kundi tumawag tayo sa Panginoon. At tandaan nyo rin, ito, yung when people talk against you, don't talk back, talk to God. Di ba? Wag tayong sumagot dun sa pangit ka. Lord, may nagsasabi po na pangit ako. Ganyan. Parang doon ka na lang magsabi na kala mo naman po maganda siya. Di ba? Hindi mo na lang hindi mo doon sa tao sinasabi, kundi kay Lord mo na lang sabihin na Lord, ganito, tulungan mo po siya na makita niya rin yung sarili niya. Yan. Kaya yun ngayon nga na para di ba? Para mas maging mapayapa. Talagang sa Panginoon tayo humingi ng tulong dahil siya talaga makakatulong sa atin. Pangalawa, remember who God is. Napakahalaga ng pagpupuri kapag down ka. Kasi walang ibang makakapaggulong ng mga burden mo, kundi ang pagpupuri sa Panginoon. Kasi pag nagpuri ka, naaalala mo, ay, oo nga, God is the strength. Ay, oo nga pala, siya ang provider. Look what the Lord has done. Oo nga, pinagaling, He healed my body, He touched my mind. Ano yun? When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, ganyan-ganyan. Di ba? Parang, pag naisip mo yung kung sino ang Diyos sa buhay mo, siya nga pala kaya praise Him because He is God. Diyos mo siya. Yung Diyos na to ay Diyos mo. Praise Him because He is the Father of our Lord Jesus Christ. Kasi, ama mo rin siya, di ba? Dahil na kay Jesus ka. Meron kang mahihingan sa langit. Praise Him because He is the Father of mercy. Na yung Father na to maawain to, hindi to yung Diyos tatay na nang bubugbog. Hindi to yung tatay na nang iiwan, di ba? Siya ang Father of mercy. And praise Him because He is the God of all comfort. Na kapag gusto mo ng comfort, nandyan ang Panginoon, di ba? Para kalungin tayo na parang bata. Kaya di ba, kailangan maalala mo kung sino ang Diyos. Kasi kapag down ka, walang ibang makakapag-lift up sa'yo kundi ang pagpupuri. Kaya dapat nag-iingay ka. Ba't ang ingay mo? Kasi discourage ako, nagpapa-encourage ako sa Panginoon. Kaya dapat, sabi nga daw, di ba ni Bishop, lagi pag nagpipreach siya, kapag yung pinaka-taong puring-puri, sila yung pinakamalaki problema. Kapag malaki problema mo, dapat mas malakas ang hallelujah mo. Di ba? Hindi yung, hindi po ako makapagpuri. Hindi dapat ganun. Kundi pagka ang tindi ng problema mo, mas malakas yung pagpupuri natin sa Panginoon. Kasi doon gugulong lahat ng mga pinagdadaanan natin. At sabi nga dito, when you find yourself discouraged, dahil sa mga circumstances, sa mga pinagdadaanan natin, madaling tignan yung sarili, kawawa ako, ganito pinagdadaanan ko, wala pang nangangamusta, ganyan-ganyan. Diba? Parang ang daming pwede nating ikalungkot sa sarili natin. Pag nag-focus tayo sa sarili at problema. Pero, but the first step we must take is to look by faith to the Lord. Kailangan yung mata mo, ibalik mo to sa pagtingin sa Panginoon at tignan mo kung ano ang Diyos sa buhay mo. Kasi, kapag nakita mo kung sino si Lord, mas lalong lumalaki siya, at mas lalong lumiliit yung mga sitwasyon o mga problema mo. Di ba? Kaya, kailangan maalala mo sino ang Diyos. Yan. At pangatlo, remember what God does for you. Alalahanin mo rin yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Tandaan mo, pinermit ni Lord yan, hinayaan niya, pinahintulutan niya yung mga trials na yan na dumating sa'yo. At kahit na may mga problema ka, in control pa rin siya sa mga trials. At dahil in control siya, yan, ini-enable ka niya, binibigyan ka niya ng lakas para makayanan mo yung pagsubok. At sinusigurado niya na makakalagpas ka, madedeliver ka, makakalagpas ka sa mga pagsubok na yan. At sa dulo, God is glorified. Diba? Siya pa ang maluluwalhati. Kasi mas lalo tayong nagiging kagaya ni Jesus. Diba? Kapag after natin dumaan sa mga pagsubok. Kaya dapat, after natin dumaan sa mga trials, mas lalo tayong naging stronger. Diba? At sabi nga dito ni Corrie ten Boom, if you look at the world, you'll be distressed. Tumingin ka sa mundo, ay, grabe daming bad news, malulungkot ka lang, di ba? Madidistress ka. If you look within, pag tumingin ka sa sarili mo, ganito ako, may kulang ako sa ganyan, dami kong ganyan. Ayan, sabi, if you look at, you will be depressed. Pero, if you look at God, you will be at rest. Di ba? Kaya dapat lagi tayong tumingin sa Panginoon na
kayang mag-solve ng lahat ng problema natin. So ngayon, dito na tayo ipagpatuloy na natin yung encouraging one another. Yan, sabi nga sa Hebrews 10:24-25, yung scripture reading natin, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Sa verse na to, may tatlong let us. Yan. Ayan, may tatlong let us dyan. Napansin niyo ba? Ang unang let us ay, let us consider how we may spur one another on. Yan, ibig sabihin, mag-isip daw tayo ng paraan paano natin mamamotivate ang bawat isa na magpatuloy, di ba? Na paano mo mamamotivate yung bawat isa? Paano ka makakaisip ng strategy na tutulong sa bawat isa na tumatag? Yan, kailangan mong mag-isip ng strategy. Paano ba niya mararamdaman na mahal ko siya? Paano niya ba mararamdaman na may care ako sa kanya? Ayun yung ibig sabihin nun na nag-iisip ka ng paraan. Ayan, ito nga, yung helping people feel important. Kailangan natin matulungan ng bawat isa na maramdaman nila na maimportante sila. Alam ko bawat isa dito, meron ba dito sa atin na gusto mo itrato ka ng bawat isa na hindi ka importante? Na kapag dumaan ka, deadma, kung wala ka man ngayon, ano naman? Diba? Parang gano'n, gusto ba natin gano'n, diba? Bawat isa sa atin, gusto natin yung presence natin, importante sa iba. Yung pinaparamdam sa'yo na dito, sa LG na to, mahal ako. Dito sa church na to, mahal ako. Dito sa pamilya na to, mahal ako. Diba? Yung parang mga ganong mga bag. Dito sa section na to, ayan, mahal ako dito. Ganun. Kaya, ayun nga. Kaya sabi nga dito, si Henrietta Mears, sabi, isa siyang director ng Christian Ed sa isang church. Sabi niya, whenever I meet a new person, I imagine them wearing a sign across their chest which reads, my name is blank, please help me feel important. Sabi niya, tuwing may makikilala daw siyang bago na tao, ang iniisip daw niya, meron siyang daladalang postcard na, ako nga pala si Bea, itulungan niyo naman ako na maramdaman ko importante ako dito. For example, may bagong attend tayo dito sa church. Parang hindi man siya nagsasalita, pero sinasabi niya na, hi, ako nga pala si John Rex. Sana naman, ituring niyo ako na mahalaga ako. Sana maramdaman ko ngayon na kailangan din ako dito. Kasi sa bahay namin, di na ako importante. Sa school, wala rin pumapansin sa akin, wala rin akong kaibigan. Parang, di ba, parang may mga ganon mga tao. Kaya dapat, siya ang ginawa niyang technique, bawat taong makikilala niya, ipaparamdam niya na mahalaga sila. Kaya alam niyo, naging great talaga tong babae na to kasi naging model yung yung paraan niya ng mga pagtuturo kasi laging siya pinapahalagahan niya lahat ng mga tinuturuan, lahat ng mga tao na nakikilala niya. Kaya tayo rin, 'di ba? Dapat ganoon din tayo na tuwing may mamimit tayong mga tao, pinaparamdam natin agad na mahalaga siya, na may nakakatuwa na nandito siya ngayon. Yan. Kaya 'di ba? Tingnan niyo yung sa buong taon, meron tayong mga iba't ibang mga celebration kagaya ng Mother's Day, Father's Day, next month, Mother's Day na, di ba? Bakit nga ba may mga ganitong mga day-day na ginagawa sa buong mundo? Once a year lang naman yung Mother's Day. Once a year lang naman yung Father's Day. Bakit ba hindi mo pa gawing espesyal para doon sa nanay mo, di ba? Na talagang laging nagluluto, laging nagki-care para sa atin, di ba? Yung mga ganun. Kaya, dapat sa araw na yun, wag na nating hayaang ma-insecure sila, kundi yung gawin, alam mo na nag-expect yung nanay mo na baka nabigyan siyang flower, bigyan ng ganto at ganyan, sana naman may labas kami. Parang okay lang naman, di ba, bilang nanay na mag-expect siya sa araw na yun kasi nanay siya, di ba? Kaya sa mga tatay. Kaya dapat talaga sa mga araw na yun, hindi natin hinahayaan na ma-disappoint yung mga nag-expect ng araw na yun. Lalo na kung nanay mo yun at yun, di ba, mga tatay natin. Kaya parang kasi 'di ba sa araw na 'yon, binibigyan mo kasi 'di ba ang daming mga nanay ayaw na maging nanay. Bahala kayo diyan, lagi na lang ako parang laging 'di ba yung mga nanay gusto na sumuko sa pagiging nanay. May mga nanay na umaakyat na ng bundok dahil sa rinding-rindi na sa mga anak niya, ganoon. May mga tatay din naman na pagod sa pagtatrabaho, 'di ba? Para lang maibigay yung baon mo, mga pambayad sa bills. Kung makahingi ka, kala mo bangko, di ba? Pero hindi mo alam gano'n niya pinaghirapan yun. Kaya naman, di ba, pag sa araw ng Mother's Day and Father's Day, doon natin sila ine-encourage na, ma, thank you dahil pinaglalaba mo kami, pinagluluto mo kami, magpatuloy ka pa po sa magiging nanay namin, huwag kang mag-resign, di ba? Parang sinasabi mo na, pa, thank you sa pagbibigay ng baon ko, taasan mo pa. Yan, parang inaano mo sila na, wag po kayong tumigil, di ba, sa pagiging nanay at tatay sa amin.
Kaya doon sila na-encourage na after ng Mother's Day, kapag talagang tinupad nyo yung wish nila, kinabukasan, ang sarap ng ulam nyo. Ang linis ng bahay, good mood yung nanay mo. Di ba? Kaya di ba, parang gano'n na, kasi na-encourage sila sa mga ganong mga paraan. At sa mga ano rin, mag-asawa, bakit merong mga anniversary? Ano ba talaga reason, di ba? Kasi sa buong taon, pwedeng ang daming time, gusto na nila maghiwalay. Na parang, pero doon sa anniversary, doon ka mag-encourage na, thank you, Han, dahil dahil kahit nagganto ugali ko, pa rin, pinagtitiisan mo, umuwi ka pa rin, hindi ka naghahanap ng iba. Thank you dahil faithful ka, ganyan-ganyan. Parang thank you dahil kahit ganito yung mga nakita mo sa akin, pero di ba may namahal mo pa rin ako. Kaya doon may mga anniversary para encourage nyo isa't isa na kaya natin to hanggang next year, di tayo maghiwalay. Di ba? Yung ganun, para kahit anong pagsubok ng buhay, na-encourage nyo na, okay, kaya pa to, di ba? Kapag ganun. Kaya, ayun, pati na rin yung pastors appreciation. Bakit ba may pastors appreciation month? Kasi di ba, within the year, hindi nyo alam ilang beses gusto ng pastor na mag-resign. Ayaw na niya magpastor. Pero pagdating ng Pastors Appreciation Day, di ba, doon dapat talagang buwabawi tayo, pinaghahandaan natin yan. Yung mga pang-grocery natin, pang-cash, pati yung mga regalo natin para ma-motivate sila. Ibig sabihin sinasabi mo na, pastor, maging pastor pa rin po namin kayo next year, wag pa rin po kayo sumuko. Kaya dapat, talagang pinaghahandaan mabuti yan. Yung talagang, syempre nag-expect ka, may video, may mga letter na thank you po, ang galing niyo po mag-preach, galing niyo magturo, ganyan-ganyan. Thank you po sa pagpe-pray, ganun-ganyan, di ba? Kaya yung mga ganung mga bagay kasi, para hindi sumuko, yung mga nagtuturo sa atin. Kagaya din ng mga, di ba, Teacher's Day, mga ganun. Teacher, thank you po kasi kahit makulit ako, ganyan-ganyan, di ba? Kaya parang yung teacher na okay na, kaya ko pa magturo ulit kasi na-appreciate naman pala ako ng mga bata. Di ba kagaya si Rachel, ang dami niyang pinopost lagi, di ba kapag mga appreciation, di ba kasi yung mga bata, parang pag-isip mo, okay lang na marindi ako dito kasi pagka in-appreciate naman nila ako, grabe. Di ba? Kaya yung mga gano'n na nadudugtungan yung buhay ng tao na magpatuloy sa ginagawa niya kasi nga, nag-encourage tayo. Ganon din kapag birthday. Bakit ba dito sa church meron tayong birthday bash? Kasi, parang sinasabi natin sa mga tao na alam nyo ba, masaya kaming buhay kayo. Mabuhay pa kayo hanggang next year, ha? Gusto ko pang mabuhay kayo para mabati pa kita next year. Yung parang sinasabi natin na, mabuhay ka pa, wag mo sabihin na ayaw mo na mabuhay. Kaya ako nalulungkot ako sa mga taong ayaw nila pag birthday nila. Kasi parang sa isip ko, dapat masaya ka. Kasi nagbe-birthday ka pa, na may buhay ka. Kasi kami, masaya naman kami na nandyan ka eh. Sana masaya ka na may buhay, nabuhay ka pa. Kaya parang, ako din parang ayun din yung concept ko pag may birthday. Kaya parang gusto ko bigyan ng letter tsaka gift. Kasi parang sinasabi ko na, masaya akong buhay ka. Sana masaya ka. Ayan, sana magpatuloy ka pa next year ha. Sana batiin pa kita ng happy birthday. Huwag ka munang masawa sa buhay mo. Ayan, kasi masaya kami na nandito ka, kasama ka namin, yun. Kasi di ba minsan marami naman talagang nag-i-emo kapag birthday nila. Kasi pero ba't tayo may birthday? Para i-encourage tayo ng mga taong mabuhay pa tayo. Di ba? Kaya parang yun yung dapat ginagawa natin na pag birthday ng isang tao, alam mo mahalaga siya sa'yo, pahalagaan mo na siya. Di ba? Hindi yung pagpatay na, doon lang tayo nagbumabate, doon lang tayo nag-aano. Habang nandyan pa siya, sinasabi mo na masaya ako na buhay ka. Di ba? Kaya may mga iba't iba ring paraan, kagaya ng mga letters, gifts. Yan, minsan pwede mo ilibre na encourage siya dahil nilibre mo. Ayoko yung bibigyan lang ako ng time. Gusto ko pag binigyan ako ng time, pinakain din ako. Di ba? Kasi naman yung, ilang oras na tayo dito. Di ba? Parang maganda na binigyan ka ng time, pero pinakain ka din. Diyan, tas minsan, may mga sweets na ibibigay sa'yo para lang sabihin na, mahalaga ka sa akin, natuwa ako na nandito ka. At ang pinaka-ultimate na nakaka-encourage, pera talaga. Sino sa inyo ang saya-saya kapag pang-encourage yung pera? Yung parang kunwari sa amin, sabi, sa bahay dati, sabi, magugas ka naman pinggan. Ayoko, pagod ako, dami ko inaana, ganyan-ganyan. Bibigyan kita 200. Eto na, nandito na nga ako sa baba. Bababa na ako, di ba? Pag si Ate Ruth din, may mga inuutos dun sa akin, sabi ko, pagod ako, sakit pa nga ng ulo ko, ganyan-ganyan. Bigyan kita 500. Eto na, nasa laptop na ako. Parang ang bilis kapag ang bilis nakakawala talaga ng sama ng pakiramdam kapag may encouragement na pera, di ba? Kaya minsan yan, yung mga ganyang paraan, nakakaano tayo, na-encourage tayo sa iba't ibang mga bagay na to. Ganon din, kagaya sa mga mission, mga outreach, di ba? Parang yung mga ginagawa natin, na parang nag-iisip tayo ng mga paraan, paano ba malaman ng mga tao na mahalaga sila, na mahal sila ng Diyos, di ba? Kaya nag-aambagan tayo ng pambigay sa kanila, mga pagkain, o mga kung ano, mga
papamigay natin para madama lang nila, di ba? Na mahal sila ng Diyos at ina-encourage natin silang mabuhay. Kagaya nung nagpunta kayo dun sa Alabang. Di ba parang nasunugan yung mga tao, sobra silang discouraged na paano sila magsisimula ulit. Pero yung pinag-pray nyo sila, di ba, ang laking encouragement no na may nagkikare sa amin, dagsa, di ba, yung mga tumutulong doon. Kaya parang doon nila naramdaman na may care talaga sa amin ng Diyos dahil nagpapadala sila ang Diyos ng mga tao na ganito, natutulong sa amin. Pati dito sa church, di ba, pansin niyo ba, bakit lagi ba tayo may awarding? Bakit ginagastusan ba natin yung awarding? Bakit kailangan ba natin to gawin monthly? Kasi, ina-encourage natin yung bawat isa na na magpatuloy pa kayo mag-aral ng Bible. Kasi, pag nagpatuloy kayo mag-aral, mas lalo kayong tatatag kay Lord, mas lalo kayong magiging matibay. Kaya yan, nilalaanan natin yung time yung mga pag-awarding kasi encouragement to. Every time na nare-receive mo yun, encouragement na sinasabi yung sa'yo na go pa, next month, gawin mo pa uli. Yun. At ganun din syempre yung mga light group natin. Kaya tayo bumuo ng mga light group ay for encouragement. But bumuo tayo ng samahan ng mga kids, samahan ng mga adult, kasi for encouragement. Binuo natin to para magkaroon tayo ng masigurado natin na bawat isa na papasok sa church ay ma-encourage. Di ba? Na lahat sila, na kung may malungkot man sa isang LG na to, alam natin na may mga dadamay sa kanila. Kung merong may sakit sa isang LG, naiisip nila, siguro dadalawin ako ng mga ka-LG ko. Siguro i-chat nila ako, ba't hindi ako nagsimba ngayon? Siguro, ngayon, pagka sinabi mong wala kang pera, wala kang pamasahe, may mag-aabot sa'yo. Di ba? Yung mga ganun pag sinabi mong wala kang pang-ambag ngayon, papakainin ka pa rin nila. Di ba? Hindi ka, diyan ka lang, huwag ka kumain. Di ba? Kundi alam mo yun na meron tayong, alam natin na may mga support system tayo. Na talagang pag dumating yung time na nangihina tayo, nandyan sila. Pati na rin pag nag-iimo ka, sino una mong sasabihan? Parang ganun, sana yung konsepto ng light group natin na bawat isa, maramdaman nyo na may care sa inyo. Dito sa LG na to, mahal ka dito. Kaya nga, di ba, madalas ginagawa natin kapag mga light group, yung birthday bash, di ba, kagaya ng mga, nakaraan, nag-swimming pa kayo, ma-encourage lang yung mga bago. Di ba, parang binirthday bash nyo sila, na parang, mahalaga ka dito kasi mahalaga sa amin na buhay ka. Ayun yung ibig sabihin nun, kaya mo sineselebrate yung birthday, kasi sinasabi mong, mahalagang buhay ka pa ngayon. Ayan, kaya yun nga, di ba, nasa bawat isa sa atin. Sa mga adult din, di ba, sino pa ba ang mga kakwentuhan ng mga adult natin, kundi yung mga kapwa din nilang adult, di ba? Kaya napakahalaga na may mga samahan tayong ganito para maging matibay tayo. At may mga ilang pang mga suggestion. First, make sure you start each day by saying an encouraging word to each member of your family. Kasi di ba, yung parang sa araw-araw dahil ang busy natin, papasok akong trabaho, papasok akong school, parang sa umaga pa lang daw. Tingnan niyo yung pamilya niyo. Kung nag-appreciate ba kayo o nag-encourage kayo sa isa't isa. Parang agad-agad daw ng yung parang sa Amerika kasi tayo Yan, sa Amerika, ganyan. Ito yung sabi ka dito. Sabi daw nung asawa, would you like some coffee, sweetheart? Don't forget your lunch. Ganun. Parang, where's my geometry book? Ganun. Parang puro ganun na lang daw na, anak, yung Just ganun lang, parang alis na, babay na. Kita na tayo, ganun. Puro ganun na lang. Parang, sa umaga pa lang daw, sobrang busy na ng pamilya na wala na daw silang time na, honey, I love you, ingat ka sa work, ganyan-ganyan. O kaya anak, basta alam ko magaling ka, good luck, di pa. God bless sa exam mo. Tapos ikaw naman, ganyan-ganyan. Anak, ganyan-ganyan to, ganyan. Meron akong iniwan ditong 500 kung gusto mong mag-Shopee. Yan. May mga ginagawa tayong mga pag-encourage sa pamilya natin. Hindi yung parang puro, ano yun? Parang puro mga ganun lang tayo sa bahay. Kaya, i-sure daw natin na encourage pa rin natin yung pamilya natin. The second naman, before you say a word of criticism, say a prayer for the person you are criticizing. Bago mo daw sabihin na, kung talaga pag-pray mo na, Lord, si Ina po, ganito, tulungan mo po siya na maging After mo ipag-pray si Ina, bago mo sabihin yung gusto mong i-criticize, nabago na yung puso mo. Kaya naisip mo, hindi ko na nga sasabihin yung ganun. Para nagiging okay ka na. Kaya bago daw tayo mag-critic, pag-pray mo muna kung tama yung mga masasabihin, ganun. Para mas nagiging okay daw. And third, when you feel the slightest urge to encourage someone, go ahead and do it. Kapag feeling mo, parang feeling ko malungkot si ganito ngayon. Parang chat ko nga siya mamaya, na tanong ko kung okay lang ba siya, ganyan-ganyan. Kapag pinaparamdam sa'yo na gano'n, na parang i-encourage mo yung si ganito, gawin mo daw. Kasi,
baka kailangan na kailangan talaga ng encouragement. May mga binigsabi rin sa akin ng gano'n, sabi niya, Ate Mer, kamusta ka naman? Parang mukha kang malungkot. Ganun. Kaya, buti, di ba, may mga isang nagtatanong. Kasi may nakakaraan talaga, may gano'n din na nalulungkot ako. Ay, hindi nalulungkot, parang may pinagdadaanan, ganun. Pero nakakatuwa na may nagsasabi na napansin niya na malungkot ako, ganyan. Di ba? Kaya parang may mga nangangamusta sa atin kapag may pinagdadaanan tayo. Kaya kapag, huwag ka na mag-atubili, isipin, gawin mo na agad na, hindi, encourage ko siya. Lapitan ko siya, okay ka lang ba? Parang ganyan-ganyan. Bakit? Ganon-ganon. Tapos number 2 naman, sa let us, ay yung let us not give up meeting together. Yan. Wag daw tayong tumigil sa pag-attend, sa pag-meeting pa rin. Bakit? Sabi, di ba? Sabi nga, kapag may nag-invite sa'yo sa church, matouch ka dahil may taong may care sa kaluluwa mo. Kaya every time may nagsasabi sa'yo na simba ka, ibig sabihin may care sa'yo yung tao na yun. Ibig sabihin, may malasakit siya sa'yo, gusto niya maging strong ka, gusto niya na maging, makayanan mo yung mga iba't ibang pinagdadaanan sa buhay. Di ba? Kaya yung totoo, yung mga nagre-remind sa'yo laging ganyan na mag-church, mahal ka niyan. Meron niyang malasakit para sa'yo. At may mga time din, di ba, kagaya sa OBS, na kung hindi naman tayo makapag-meet in person, gumagawa tayo ng paraan sa Gmeet para lang maka-attend talaga tayo. Kasi, mahalaga sa atin na ma-belong sa isang pamilya, di ba? Kaya parang inisip mo, parang dito kasi mahalaga ako dito, di ba? Kaya kahit nga sa online Bible study natin, di ba, may binabati natin na bawat isa. Ngayon po ay umattend ganyan, umattend po si Juliet, welcome po kay Gab, kay ganyan-ganyan. Kasi inaano natin na mahalaga yung pag-attend ng bawat isa. Kasi di ba yun nga, na talaga tayo, masaya tayo kapag nag-meet together tayo. At ganun din kapag prayer, di ba? Alam nyo ba ang prayer, ang pinakamalakas na encouragement na mabibigay natin. Di ba? Kasi talaga, yung prayer, kakaiba kapag nanalangin kami, kakaibang kalakasan, kasiyahan, di ba, na ibinibigay sa tao. Na kapag parang ayaw mo na, pero after mo mag-pray, ang lakas mo na uli. Di ba? Ilan sa atin nakaramdam ng ganoon? Di ba? Amen? Di ba? Kaya balik ka ng balik sa prayer kasi, minsan kulang yung encouragement ng tao. Pero pag nag-pray ka, ang lakas mo na talaga. Pati pinagpe-pray din natin isa't isa. Kapag may lumapit sa'yo para mag-pray, nakaka-touch. Kasi parang nararamdaman mong sinasabi sa'yo na tumatag ka, may care siya sa'yo, di ba? Kaya, pati kapag testimonial, yung testimonial night, dapat uma-attend din tayo niyan. Kasi naririnig mo na grabe, nag-care ang Diyos sa buhay niya. Yung mga testimony nila nakakalakas ng loob na sila nga pinagaling ni Lord, sila nga pinrovidean ni Lord. Kaya habang nakikinig ka ng testimony, lumalakas din loob mo na ako hindi rin ako papabayaan ni Lord. Na yun parang naririnig mo yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, di ba? Kaya napagpe-pray din natin yung bawat isa. Kaya talaga pag sinabi sa inyo na mag-pray ka, hindi yun utos, kundi ang ibig sabihin nun, encouragement kasi sa'yo yun. Gusto niya na ma-encourage ka. Puro na lang sinasabi mo, mag-pray ako. Pero ang sinasabi ko, mag-pray ka kasi talagang doon ka lalakas. Attend ka ng prayer meeting kasi doon ka talaga ma-encourage. Di ba? Kaya yun nga na, yun ang pinakamalakas talaga mag-encourage. Tapos, sunod din yung Bible meditation o yung devotion natin. Ito yun naman yung pang-personal at araw-araw nating encouragement. Kaya hindi kami nag-uutos sa inyo na magbasa kayo ng Bible. Hindi utos yun. Kundi sinasabi namin na pag nagbasa ka kasi, araw-araw may encouragement ka. Hindi namin kayo araw-araw kausap, di ba? Paano namin kayo ma-encourage? Pero, pag nagbabasa ka ng Bible, araw-araw nagde-devotion ka, may encouragement kang dala-dala bago ka pumasok ng school, bago ka magtrabaho, bago mo harapin yung araw na to, pinalakas ka ni Lord na kaya ko to. Kasi may narinig ka na encouragement mula sa Panginoon. Kaya diba, sabi nga daw, imposibleng maging discouraged ang isang tao na laging nagbabasa ng Bible. Diba kapag, tingnan mo, pansin mo, 3 days lang hindi ka magbasa ng Bible, discouraged ka na. Pero kapag sabi nga daw, di ba, kapag araw-araw tayo nagbabasa ng Bible, lagi tayong encouraged. Kunwari, malungkot ako ngayon, pero pag nagbasa na ako, wala na. Kasi yung Bible ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Dahil puro di ba, puro words of life. Lagi kang sinasabihan na, parang love letter, di ba? Lagi kang sinasabihan ng mga magaganda. Kaya yun, napapalakas ng loob mo. Kaya pati na rin sa atin, di ba, dito sa church, pansin nyo, dami-dami natin mga ginagawang programa. May mga day camp, may mga outdoor, swimming, lahat na lang ng uri, mga events, love day, at kung ano-ano, may mga prizes, parapol pa. Para lang ma-motivate tayong umattend yung mga kabataan. Ginagawa natin lahat ng effort para lang, alam niyo yun, yung i-motivate natin na
umattend lahat. Ganun yung encouragement, di ba? Parang effort gawin ito, pero ginagawa mo kasi dahil alam mo ma-encourage yung mga tao. Di ba? Kaya, di ba, parang lahat ginagawa natin para na-encourage lang tayong magpatuloy. At pangatlong, let us encourage one another. Yun, sinasabi nga na-encourage natin yung bawat isa kasi malapit namang bumalik ang Panginoon. At yung encourage daw, ibig sabihin nito ay yung nilalagay mo yung lakas mo doon sa tao. Kaya mo yan, di ba? Yung lakas na meron ka, pinapasa mo doon sa iba. Parang halimbawa, sino sa inyo naranasan nyo na mamundok, yung mag-hiking, mountain climbing. Tama na ba? Mountain climbing, hiking, ganyan. Parang doon sa pag-akyat sa bundok, parang halimbawa, dalawa sila. Yung kaibigan niya, napansin niya, hirap na, huminto na. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya talaga. Sabi niya, halika, yung inabot mo yung kamay mo, tapos sinabi mo sa kanya, halika, tutulungan kita. Together, lalakad tayo hanggang sa makaabot tayo sa tuktok. Di ba? Ganun ang ibig sabihin ng encouragement, na kapag hindi mo na kaya, katabi mo lang ako para tulungan kitang umakyat. Di ba? Parang halimbawa, sa mga namundok na nakaraan, di ba, si Mary Ann daw, na ilang beses siyang nadapa ba? Pero sino ba nagli-lift up kay Mary Ann? 'Di ba? Merong laging magtatayo sa kanya para kaya mo 'yan, mapagpapatuloy natin 'to. Si Carl kahit sinasabi niya, ayoko na, di ko na kaya. Pero 'di ba, sabi sa kanya, sinasabihan pa rin siya na magpatuloy tayo kundi diyan ka lang. hindi pala in-encourage. Ayan, kaya yun nga na hindi mo iiwan kundi sabay kayo na aakyat. Kaya talagang maganda mamundok ng may mga kasama. Kasi para pag ayaw mo na, may magsasabi sa'yo, kaya mo yan. Kagaya nung napanood ko nung isang araw, kilala niyo ba yung bikini hiker? Yung bikini hiker na yon sa Taiwan, lahat ng mga bundok sa Taiwan, inaakyat niya, tapos nagpapapicture siya ng naka-two-piece. Ganun, wala, parang siguro trademark niya, ganun. Tapos, nung mga nakaraan, nabalita, patay na siya. Kasi may huli siyang bundok na inakyatan, mag-isa lang siya. Tapos, dahil mag-isa siya, walang nakaalam na nahulog siya. Tapos, nakatawag naman siya sa isang friend na nahulog ako sa isang gano'n, sugat yung pa ako, hindi ako makagalaw, di ko magalaw pa ako. Ayun lang yung huling sinabi niya. Tapos, ngayon, hinanap siya dun sa bundok, pero sobrang liblib talaga, sobrang ang hirap hanapin. Kaya it takes mga 2 days bago mahanap. Pero sabi nga daw kung sana, nung araw na tumawag siya, napuntahan agad, nahanap sana agad. Pero ang hirap daw kasi talaga hanapin. Sobrang daming tao, 100 na yung, pati mga tribo naghanap na. Pero after 2 days pa siya nakita. Kasi nga, wala siyang kasama. Kaya parang ganun din, di ba? Kapag tayo, na-discourage tayo ng wala tayong kaibigan, wala tayong kasama, pwede natin ikamatay yung lungkot na yun. Pero kapag may kasama kami, alam na nahulog ka, pwedeng puntahan ka kagad at makahingi ng saklolo. Pero ganun nakakalungkot kapag walang nag-encourage atin. Yan, so wag tayong mamundok mag-isa. Ayan, tapos, sample din ng ng encouragement, yung pagiging attentive, ay encouragement din. Yung nakatingin ka, ha? Yung walang kurapan, di ba, nakikinig ka talaga. Kasi, alam niyo ako, kailangan din ako baguhin ni Lord dito. Kasi ako talaga pag nakikinig, ganito ng mukha ko. Pero pag napipicturean ako dito sa church, naisip ko, ba't ganito mukha ko? Parang masama naman ang mukha ko habang nakikinig. Kaya try nyo, picturean nyo sarili nyo pag nakikinig kayo. Makita nyo, ganito pala kasama ang mukha ko. Diba? Kaya pala, nadi-discourage sila, pastor, pag nakikinig daw kasi yung mukha ko, para pala akong nang susumpa. Ganon. Sabi ko, ba't naman ganito mukha ko? Para palang natatakot sila kapag nakikita yung... Kasi ganun ako ka-attentive talaga pag nakikinig. Pero ang sama pala na itsura ko kapag napicturan nga. Nakita ko, ay grabe, parang hindi nakaka-encourage pag nandyan ako pag may nakikinig ako, ganun. Kaya tingnan nyo yung mukha nyo kasi yun, through that, may encourage or madi-discourage yung nagsasalita. At pa rin na rin ito, yung pagbati sa tao ay encouragement din. Yung mga mahilig mag-hi and hello, alam nyo ba, encouragement kayo sa bawat isa. Yung parang isipin mo, magmamatter pa ba kung nagbababay ako? Bye-bye! Hi, hello, ganyan. Pero alam nyo, encouragement kayo. Lalo na sa panahon na ito na ang daming snob, ang daming hindi nang babate. Pero di ba yung parang, ay, welcome, parang ganyan-ganyan. Tapos, hello, pag nagkasalubong sa palengke, hello, ganyan, hi, ganyan. Tingnan niyo yung mga, hello guys. Ang daming nanonood ng views nila. Kasi ang hiling mag-hello eh. Hello guys. Hello guys, ganyan-ganyan. Parang ang friendly, di ba? Hina-hello ka. At yan yung parang sa ibang mga bansa naman, yung yumuyo ko, o kaya yung nagtatanggal ng hat.
para sabihin na, hello, ganyan-ganyan, kamusta? Pagyayakap, di ba? Encouragement yan. Kaya nga, kapag welcome remarks din natin, huwag kayong mag-isip na, init-init na eh, amoy putok na eh, tapos papansinan pa. Ganyan-ganyan. Huwag iyan nyo kasi isipin nyo doon, encouragement yan na kamayan siya. Uy, ngayong welcome remarks, merong 10 na kumamay sa akin. Merong yumakap sa akin 3 ka-LG. Paano kung ganun pala ka in need? Yung isang tao ng pansin natin. Di ba? May nag-hello sa akin. Kanina, kinamayan ako ni pastor. Kanina, may nag-abot sa akin ng ganito. Di ba? Yung mga ganun. Kaya, yung may mga taong ayaw na nila mabuhay ngayon, pero pag inisip nila, pag may pumansin sa akin mamaya, sa church, magsisimba pa ako next week. Di ba? Parang paano kapag may mga ganun na nag-iisip na pag walang pumansin ngayon, wala na ako next week dito. Di ba? Kaya yung encouragement yan, yung welcome remarks, kaya natin ginagawa yan. At pati na rin syempre yung mga pagsama o pagbisita, ay encouragement din. Di ba? Kaya pag sa mga alam natin nag-iisa, pag dumalaw tayo doon, di ba, ang laking encouragement, di ba, na may nakaalala sa kanya. Pati di ba, ang sarap pakinggan bilang bata, yung, sali ka sa amin. Ay parang di ba nakakatuwa yun, na pag may, laro tayo, sama ka, hindi yung pag, wag ka na sumali, doon ka. Di ba, ang sakit pag bilang mga bata. Kaya sa mga bata, pag narinig mo yung sali ka, feeling mo, belong ka na. Kaya di ba, nakaka-touch din yung gano'n sa mga LG natin. Sali ka dito, dito ka sa amin, di ba? Dito, lahat kami dito, ganito kami, ganyan-ganyan. Di ba? Kaya, parang minsan may mga ibang malungkot, nagpepet din, di man nag-aaso, nagpupusa, kasi para ma-encourage na hindi sila nag-iisa. Ganon. Kaya yun nga, na pati na rin pagdadalaw tayo sa mga may sakit, di ba? Yung binibigyan mo sila ng reason na huwag ka muna mamatay. Huwag muna. Ano ka pa, may gagawin pa tayo, ganyan. Pag may dinadalaw nyo yung mga may sakit, sabihin mo, gagawa pa tayo ng ganito, di ba? Papasyal pa tayo sa ganyan. Di ba gusto mo pang ganito, di ba? Hindi yung pagdalaw mo, mamamatay ka na ba? Di ba? Hindi gano'n. Kung hindi yung na, di yan, mabubuhay ka pa, may gagawin pa tayo. Di ba? Ganyan-ganyan. Kaya nagiging kalakasan siya na magpatuloy yung tao. Di ba? Pati na rin yung simpleng pangangamos tayong, hello, kamusta ka na? Di ba? Yung, di ba, sabi nga daw, kasabihan kasi sa amin noon yung, uy, tumunog yung cellphone, may nagmamahal. Di ba? Ibig sabihin, pag may tumunog yung cellphone, may nakaalala sa'yo. Hindi yung buong araw na, hindi pa tumutunog tong cellphone ko. Panay dito SIM lang yung nagte-text sa akin. Wala bang mga ngamusta na ako, ganyan, kung kumain ako, kung nasan ako ngayon, di ba? Kaya talaga ang totoo, bakit ang daming mga nakikipag-MU, liligawan, gano'n. Kasi gusto mo may matutunog yung cellphone mo, may sasabi, kumain ka na ba? Kain ka na? Miss na kita. Ganyan-ganyan. So, maraming mga gustong ina-update sila. Nandito nga pala ako sa habang kumakain ako ngayon, sana kasama kita. Ganyan-ganyan. Kaya, tuwing tutunog yung cellphone natin, meron kang sana si to. Ito na naman, kinukulit na naman ako, flood na naman. flood na naman tong dito SIM. Diba? Ito na naman. Ako kasi laging dito SIM nagte-text sa akin eh. Yan. Kaya yun nga, pati sa chat natin, every time na magbubukas ka ng messenger, may nakaalala kaya sa akin. May mga video call, di ba? Parang, kamusta ka na? Ano ginagawa mo dyan? Pasyal mo nga ako dyan, ganyan-ganyan, di ba? Parang, may di ba? Na-encourage ka na may nangangamusta sa'yo, ganon. Kaya sabi nga, di ba, ito yung wanted. Wanted, a few good encouragers. Kailangan ngayon ng maraming mag-encourage kasi encouragement is fundamental to the Christian faith. We need this because everyone is having a hard time. Marami talaga sa atin na maraming mga pinagdadaanan, di ba? There's so much despair in the world. Some people are so negative that they are never happy about anything. Kung may kilala rin kayong mahilig uminom, mahilig makipag-inuman, alam niyo ano yung discourage yun. Kasi ang totoo talaga mga mahilig makipag-inuman, mahina loob. Kaya yung mga discouragement nila, iniinom na lang nila. Kaya dapat kung may ganun kayong tatay na manginginom siya, kulang siguro sa encouragement yung tatay niyo. Kaya, inom siya ng inom. Kasi ang mga umiinom daw, meron nangyari sa buhay nila na pinagsisisihan nila na, parang kung pwede lang mabago nila. Kaso hindi na nila mababago. Kaya, tuwing naaalala daw nila yon, umiinom sila. Yan, kaya diba, parang ganun nga talaga, na maraming kaya nagiinuman sila kasi silang magtotropa. Nag-encourage, pre, kamusta na yung asawa mo, ganyan-ganyan, ito pa nga rin, ganyan, buti ka pa, ganyan-ganyan. Kasi nag-encourage sila doon. Kaya parang, di ba, yung mga nagpupunta ng club, kailangan pa ba nilang pumunta ng nightclub para ma-encourage? Na parang ganda mo, you're so pretty, ganyan,
You're so pretty, you're so sexy. Ganyan. Pero dito sa church, nag-dress na nga, nag-ribbon na nga, nag-clip na nga, wala man lang magsabi, ang pretty mo. Di ba parang, feeling maganda. Parang ganun pa. Kundi, alam mo yun, nagpaganda na nga at inayos yung itsura. Pagpasok sa church, tapos sinasabi, ang ganda mo naman ngayon. Iba yung glow. Di ba? Iba yung glory ni Lord. Yeah, parang ganun nga. Kaya, kailangan pa pumunta dun sa ibang lugar para ma-appreciate sila. Ayan. And sa ano nga rin, pati na rin yung itong yung social media nga. 'Di ba? Makikita natin dito kung gaano kagalit yung mga tao sa isa't isa. Pag namin nakita kang post na ganito, ang daming comment ng bashing. Nako, puro ganyan. Parang ang daming angry, 'di ba? Na talagang angry times talaga tong panahon na to na social media pa lang makikita mo kung gaano ang away-away. Sabi nga, people say terrible things to one another on social media. Hindi mo alam, bakit mo ba sinasabi sa akin yan? Wala, gusto ko lang sabihin. Di ba? Parang walang dahilan yung pananakit ng mga tao sa isa't isa. Bakit ba dumaan-daan ka pa sa channel na to para sabihin lang na tumahimik ka? Para sabihin lang na parang hindi maganda tong ginawa kong video. Di ba? Doon ka na lang, di ba? Bakit ka ba tumitingin sa channel namin? Parang yun, pandaming time na manakit ng damdamin ng iba. Yes, ito rin yung we write things in anger, we would never have the courage to say in person. Ang lakas ng loob nila magsabi doon kasi hindi nila kaya yun sabihin sa harap mo. Kaya yan, malakas loob sa social media. Sabi nga, we lose our temper, question motives, slander others, spread rumors, and sometimes we use vile language that comes from the sower. Kaya parang ganyan, di ba, na ang daming mga grabe mga salitaan sa social media. Kaya nga sabi nga daw, mas okay pa minsan na stay away ka na lang, hindi ka na lang magbabad doon. Kasi, yun nga, di ba? Grabe kasi yung mga salitaan. Pero totoo talaga, ang mga emojis, ang mga comment section, ang mga buttons na ito sa social media ay pang-encourage talaga sana. Nilagay yan dyan para kapag nag-post ng video, mag-heart ka, ang ganda po ng video na to, magko-comment ka, ang ganda po, na-bless ako dito. Ang ganda naman ng place na pinuntahan mo. Ayun yun, hindi para maglagay ka ng angry, puro ganyan-ganyan, puro gala, puro gastos, ganyan-ganyan. Kundi nandyan yung mga emoji na to para sabihin mo, I like this, di ba, parang heart, ganyan. Na ang ganda dito, wow! Tapos, o kaya, haha, di ba, nakikisaya ka, sasaya na meron siya, di ba? May mga ganon. At parang kung magko-comment ka, dapat makakaambag sa buhay ng tao. Hindi yung t-shirt niya po nakalabas. Parang ang daming mga nangyari dun sa video, pero yung t-shirt lang na yun na flaws, na yun lang yung tinignan mo talaga, di ba? Kaya hindi natin ginagamit yung mga bagay na to para sa ganon, kundi para i-encourage. Kapag may nag-profile picture, pinpublic niya talaga yon. Ibig sabihin, nag-aantay siya ng mga comment, ang ganda mo naman dito, Shy. Ang ganda mo naman dito sa palda na to. Ang ganda naman ng ganito. Di ba ganun yun? Ibig sabihin, kaya niya pinost yun para mag-encourage, para nangihingi siya ng encouragement sa inyo. Di ba? Sa mga friends doon. Kaya ito, di ba, sa atin, ilan sa atin yung nag-aantay ng notifications. Parang nag-aantay ka, kailan kaya ako i-chat ni ganito? Di ba? Parang antay na antay ka sa mga tunog ng cellphone mo. Kaya minsan nakakatuwa rin yung mga yung mga text na spam. Congratulations! You won ganito. Buti pa to, kinakongratulate ako. Samantalang ako, graduate, pero wala man lang nag-congratulate sa akin mga close friend. Di ba? Wala man lang nakirejoice sa akin. Buti pa yung Facebook nagsasabi na, congratulations, you're real rich, ganito. Ganyan. Gawa ka pa uli ng ganyan, ha? Sabi ko, ganito pala tong PFB, nag-cheer siya. Congratulations sa page mo, nagkaroon na ka na ng 1,000 followers, ganyan. Kaya di ba, parang buti pa yung social media, ina-encourage tayo. Pero tayo, dapat hindi tayo matipid mang-encourage. Kasi, di mo alam na sisigla yung araw ng tao na yun, di ba? Kapag narinig yan. Kaya di ba sa atin, di ba nag-aabang talaga tayo ng text na may makaalala sa atin, di ba? Kaya, sana, yon maging totoo yung inaantay ng mga bawat isa na nanghihingi ng encouragement. Kaya kapag may nagpapapansin din sa LG nyo na GC, pansinin nyo na lang, i-heart nyo na lang. Kasi, syempre, di ba, kaya nga siya nagpapapansin, kailangan nyo na mga heart doon, gano'n. Ganun din sa atin sa mga GC, ako rin, kailangan ko magbago. Yung, kailangan, pag may nag-share ng ganito si Pastor, i-heart natin. May nag-share ng ganito, pansinin naman natin, di ba? Ganun. At yan, sabi nga, good words for today. Tingnan nyo to. That ugly thing you're about to say, don't. That critical comment you're about to make, don't. That foolish joke you're about to tell, don't. You'll be glad you didn't when this day is done. Kaya di ba kapag naisip mo, comment kaya ako ng ganito, magsabi kaya ako ng ganyan, pero wag mo daw gawin. Kasi
Magiging thankful ka na sa gabi, wala kang kaaway dahil hindi mo tinuloy yung pagsasabi ng mga ganun. At kahit daw yung mga bata, lahat ng mga bata, importanteng sinasabihan to ng mga gagandang salita. Hindi yung, kulit-kulit mo talaga, doon ka na nga, iyakin. Hindi natin dapat ginaganon kasi ang mga bata daw, habang lumalaki sila, dalawa lang yung pag-unawa nila, mahal ako o hindi ako mahal. Bobo ba ako o matalino ako? Parang magaling ba ako o hindi ako magaling? Di ba? Kaya parang ganon. Kaya sa mga bata, dapat dinadamihan dito yung mga good words kasi kung ano yung sabihin mo sa kanila, magiging ganon sila paglaki. Kaya si Cholo, pag sinabi niyo ang kulit-kulit, magiging ganon siya. Ikaw talaga, Cholo, ganyan ka. Kailangan sabihin mo, ang bait-bait nito. Bait-bait na talaga. Ganon. Dapat laging ganon. Kahit sa mga pamangkin din namin, di mabait yan. Huwag niyong ganyan yan. Di ba? Kaya nagiging mabait kapag ginaganon natin. Sabi nga dito sa mga quotes din na to, ganito yung naitutulong daw ng compliment sa kanila. Sabi, I can live for a week of one good compliment. May magsabi lang sa akin na ang ganda mo ngayon, parang pwede ka na mabuhay ng 1 week. Di ba? Masaya ko. Masaya ko na ng 1 week kasi may nagsabi sa akin na ganun eh. Sasabi nga daw, the deepest principle in human nature is the craving to be appreciated. Lahat tayo, gusto natin i-appreciate tayo. Kaya naman, huwag tayong mading madamot na mag-appreciate ng iba. Sabihin mo na talagang magaling siya sa ganito, natutuwa ka sa ganyan. Kasi, kaya ng living funeral, pagpatay na ba, doon lang i-appreciate, doon lang ipopose. Yan, sabi ka rin, encouragement is the oxygen of the soul. Yan, di ba? Mas nakakatulong siya sa atin sa paghinga, mas nagiging masaya buhay natin. And one kind word can warm 3 winter months. Yan din parang yan nga, yung mga magandang mga salita, nakakapag-warm ng kaluluwa, di ba? Parang yan, umaayos yung mundo mo. Ayan. Sabi nga rin dito, if you treat a man as he is, kapag tinrato mo daw siya ng ganito, kunwari, ito mabait to, ganyan, pastor nga yan eh, magiging pastor yan. Kasi ang ano yan, ang bait-bait yan, saka puro Bible yan eh. Kapag tinrato mo daw siya ng mabuti, kung ano ina-expect mo sa kanya, magiging ganun daw yung tao. Pero pag masama yung iniisip mo sa kanya, tinatrato mo siya na ganito, eh ganito ka naman kasi. Kaya magiging lalo siyang masama. Kaya ganun daw sa atin, di ba, na people tend to become what we think them to be. Kasi iniisip niyo pala, masama ako, edi magpapakasama ako. Ganun ginagawa ng iba. Iniisip niyo pala, ganito ako eh. Kaya diba, pero iniisip nila mabait ako, hindi ako pwede magganyan, di ba? Iniisip nila na matuwid pa mamumuhay ko, kaya mas mag-aayos ako. Di ba ganun? Kaya yan, they either live up to or down to our expectations. Kaya di ba sabi nga sa last part ng Hebrews 10:25, let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Ano yung day na yon? Yung pagbabalik ng Panginoon. Malapit na mag-rapture, kaya nga daw sinasabi na tayong mga Kristiyano, mga magkakapatid kay Lord, magsipag tayong lalong i-encourage ang bawat isa. Kaya natin to, magpatuloy lang tayo. Kasi malapit na, di ba, dumating ang Panginoon. Kaya sabi nga, in the days leading up to our Lord's return, the world will be plunged into unprecedented turmoil. Habang malapit na dumating ang Panginoon, sasama yung mga balita at mga nangyari sa mundo. Kaya ang sinasabi ni Jesus, kayong mga anak ko, kayong mga Kristiyano, i-encourage nyo yung bawat isa na magpatuloy. Kasi, ayan, Jesus expects His followers to watch for His return. Lalo na ngayon, alam natin, di ba, yung mga end-time headlines. Dapat mas lalo tayong masipag mag-encourage sa bawat isa kasi kailangan lahat tayo makaabot sa finish line, di ba, sa dulo ng gusto ni Lord na abutin natin. Kaya sabi nga, di ba, na maraming mga tao ngayon na natitempt silang bumalik sa dating buhay, na parang sumuko na. Pero as spiritual opposition rises, mutual encouragement is absolutely essential. Napakahalaga na tulong-tulong tayo ngayon na encourage yung bawat isa kasi pahirap na ng pahirap yung mga sitwasyon. Kaya sabi nga, di ba, ito yung love and good deeds. Napakahalaga na yun yung gawin na 2 areas of encouragement na sinabi sa verse 24. Love and good deeds. Paano ko mapapakitang mahal ko sila? Paano pa ako makakagawa ng mabuting bagay sa kanila para ma-encourage sila? Yan, we must encourage people into a positive way of thinking and a positive way of living. Parang halimbawa daw sa battle, yung mga sundalong tinamaan na. Di ba? Parang ang may sumabog dito na bomba. Hirap na hirap ka na. Pwedeng dalawa lang daw gawin mo, sumuko ka o magalit ka. Di ba? Pero kapag may mga kasama ka na tumulong sa'yo, na kaya natin to, niligtas ka nila, di ba? Love will help us not to become angry.
Di ba? Tutulungan ka na hindi magalit kasi may mga kasama kang tumutulong sa'yo na magpatuloy. And good deeds will help us not to give up. Di ba? Kapag ginagawang ka pa rin nila ng mabuti, parang feeling mo hindi ka para sumuko kasi may mga kasama ka na nang-encourage sa'yo. Kaya sabi daw, we are to find ways to say, don't get angry and don't give up. Sa bawat isa, di ba? Ganun gawin natin. At that's what encouragement is all about. That's a ministry for every Christian. That's something you can do this week. Kaya, tingnan natin ngayon, sino yung mga naiisip nyo na kailangan ng encouragement ngayon? Tapos ito ngayon, the encouragement quotient. Para daw malaman mo kung ikaw daw yung taong nakaka-encourage, sagutin mo yung mga tanong na to. Bilangin nyo kung ilang score nyo. Number 1, mas matimbang ba ang nakaka-encourage na words ko kaysa pagpuna sa mga ng mali? Mas masaya, pangalawa, mas masaya ba sila kapag nandyan ako? Pangatlo, madali ba para sa akin magsabi ng mga salitang nakaka-encourage? Ilan na points nyo? 4, ang mga nakakakilala ba sa akin ay kilala ako bilang nakaka-encourage na tao? 5, pinapasa ko ba ang mga good news at hindi na pinapasa ang mga chismis? Number 6, ano ang mas gusto ko, makatanggap ng papuri o magbigay ng papuri sa mga tao? 7, nakafocus ba ako sa mga positive na katangian ng mga tao? 8, may naiisip ka bang tao na kailangan ng encouragement ngayon? 9, pinagpe-pray ko ba ang mga taong mahirap pakisamahan? Number 10, masipag ba akong i-encourage ang mga taong malapit sa akin? Gaya ng mga anak, asawa, mga kaklase, katrabaho, mga kaibigan. So, ilan points nyo? Sabi, ganito ang grade nyo. Grade yourself this way. If you answered yes to 8 or more, you are probably an encouraging person. Pero kapag hindi 8 yung score nyo pataas, ibig sabihin, kailangan pa natin i-work out na maging nakaka-encourage tayo. Yan. So, ang conclusion nga dito, tandaan nyo, God will always be there for you. Ito ang pinakatandaan nyo. Pero alam nyo, hindi nyo ma-appreciate na nandyan ang Diyos lagi kapag nandyan lahat ng kaibigan mo, nandyan ang lahat ng mga kapamilya mo para sa'yo. Pero pag dumating yung sa time na parang feeling mo wala ka ng kaibigan, feeling mo ang layo ng mga kapamilya mo sa'yo, doon magpapakilala sa'yo si Lord bilang Diyos na personal. Na doon mo malalaman na napakalapit pala talaga ng Diyos sa akin. Doon mo malalaman na nandyan pala talaga siya lagi para sa'yo. Kaya di ba kaya pag may mga times na nadi-discourage tayo, pagkakataon kasi yun ng Panginoon para ipakilala niya yung sarili niya sa'yo. Na ako, hindi kita iiwan. Nandito ako lagi. Di ba para sa'yo? Kaya yan yung pinaka-ultimate na nakaka-encourage na He will never leave us nor forsake us. Mahal tayo ng Diyos, may care siya sa atin. At sunod naman, yung sa Ministry of Encouragement, tandaan nyo na the more you encourage others, the more you are encouraged. Di ba? Kaya kapag marami kang in-encourage na tao, tingnan nyo pabalik, ang saya mo. Pero kapag wala tayong in-encourage, nalulungkot din tayo. Kaya laging tayong gumawa ng paraan para mapalakas din yung iba kasi babalik din sa'yo, double joy, yung babalik sa'yo. Kaya sabi nga, di ba, dark days are coming, and as the darkness descends, Christians must become great encouragers. Kung padilim na ng padilim yung mundo, mas lalo tayo dapat na maging mga encouragers. Kaya sabi nga dito, we have all been chosen by God to clap and to cheer for our brothers and sisters in Christ. They need to hear it, and we need to do it. Let the applause begin. Di ba? Kaya naman yan, diba? Bawat isa sa atin, pinili tayo ng Panginoon na mag-cheer sa bawat isa. Kaya gampanan natin itong tungkulin na to kasi malapit na dumating si Lord. Di ba? Kaya nawa ay maging blessing yung mga buhay natin sa bawat isa. At ngayon,